iba yung clash of intentions. Iba yung clash of arguments nila. Trash talkan, malala. Ganun yung Medyo may pagka-dark comedy, I must say, dito yung film. Hi, I'm Alan and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 77. And today, pag-uusapan natin ang napapanahong film and recently talagang saktong-sakto siya sa mga nangyayari ngayon dahil sa ating political landscape. And pag-uusapan natin and hihimayin natin yung movie na Quezon na directed by Gerald Tarog. So, ang gagawin kong format ulit for this episode is magkakaroon tayo ng deep dive and at the same time siguro magkakaroon tayo ng spoiler-free review in the first 10 minutes kasi gusto ko bago nyo siya pakinggan or itong episode na to, napanood nyo na yung film. Pero gagawa pa rin ako ng 10-minute spoiler-free review na para magkaroon din ng insight if ever yung mga nagkamali lang bigla nag-play yung episode. Tapos yan na pala, yan na yung episode ng Quezon. Naku, yan na yung spoilers. So, yon siguro for the first 10 minutes, ito yung parang wala akong sasabihing spoilers. And feeling ko naman pwede naman siya mabasa din sa Google, no? Kasi history nga siya. So, this one is the last film in the series in the so this one is the last film of the Bayani Verse trilogy na talagang sinundan natin, and ito yung parang 10 years na rin kasi 2015 yung General Luna, tapos ito yung last film nila is yung Quezon. And what I like about this is parang talagang nag-stick sila dun sa tema nila na ito yung gusto kong take lagi ng ginagawa nila Gerald Tarog, no? Na dinedepict niya yung buhay ng mga bayani na what seems to be heroic, glorious, and parang significant figures dito sa ating history. Pero ang naiisip lang kasi natin is what they did na talagang heroic acts. Pero hindi natin nakikita na yung human nature nila, kung paano sila nag-act towards other people. So dito pinapakita yung ginanapan ni Jericho Rosales na si Quezon ay fundamentally he wants to have good intentions in the government, in the Republic of the Philippines, but yung methods niya kakaiba in a way na hindi mo pwedeng sabihin na tama ito, hindi mo rin pwedeng sabihin mali ito. And doon lumalabas yung complexity ng character, no? Na there are ways na talagang hindi siya nararapat, pero when it comes to having this kind to work, talaga, and sobrang complex din ng time na yon. Syempre, i-deep dive natin yan later, na for it to work, kailangan may mga ganong circumstances na pwede niyang gawin and lalaruin niya talaga. Kung paano siya magiging kakampi, magiging alay sa kanya-kanyang groups of people dun sa government and sa group of people sa communities. So, yun, no, parang doon pinapakita kung paano pinortray ni Jericho Rosales. And I must say, talaga napakahusay ni Jericho Rosales. Never ko siya nakita bilang Jericho Rosales dun sa film. Nakita ko siya as Quezon mismo. Kasi when the way he acts, the way he talks, pati yung mannerisms nakuha niya eh. Pati nga yung fashion eh. As in, kahit nga yung power ring, ewan ko ang galing ng addition ng power ring, napansin ko yung power ring. Ang ganda ng pagka-depict ni Jericho Rosales. Wala akong maisip na sino pa yung gaganap better than him. Kasi ang galing nung pagkakagawa, pagkakasulat ng script, ng story. And for those na nasanay dun sa gera scenes, sa mga
labanan dahil nga yung kay General Luna, kay Goyo. Ito naman, it tackles more about the war in the government's landscape. So, kakaiba siya in a way kasi walang barilan, walang patayan. Pero yung palitan naman nila ng diskurso, palitan nila ng perspectives, ng the way they debate, the way they campaign it to each other. Talagang matutuwa ka eh. Hindi siya, kung isipin nyo, hindi siya magiging boring. Iba yung clash of intentions. Iba yung clash of arguments nila. Lalo na yung mga nagsasagutan, trash talkan, malala. Ganun yung medyo may pagka-dark comedy, I must say, dito yung film. And yun yung nakakatuwa, no? May pagka-dark comedy siya. Hindi siya yung purely parang straight, serious film na siguro yung iba mabobore talaga kasi kung purely straight, serious film siya, feeling ko hindi siya mag-work. Pero I think sa character ni Quezon, parang never siguro naging siya, parang serious type na may pagka-comedy din talaga siya in approach. Kaya ang ganda, ang ganda. Then, sobrang napapanahon yung pag-portray nila sa campaign period. Paano yung elections, kung paano nila hinandle yung PR, kung paano sila nag-reach out sa people. Medyo talagang nag-mirror siya on what is happening today. And yun yung gusto kong panoorin nyo. Yun yung gusto kong i-observe nyo. Kasi kung ano yung nangyari dati, parang nangyayari pa rin siya ngayon. And ano yung nagbago? Ano yung dapat pwedeng baguhin? And lastly, before we conclude this spoiler-free review, yung ranking natin sa Bayaniverse, no? Siguro ang magiging ranking ko, yung Goyo, ilalagay ko siya sa 3rd. Second is, nahirapan ako dito kasi ibang context yung General Luna, ibang context din yung Quezon. Si General Luna is passionate about his country, na talagang gusto niya ipaglaban yung karapatan ng mga Pilipino. And yet, he is naive politically. So, hindi niya alam paano laruin yung political side. When it comes to Quezon naman is, alam niya laruin yung political side, pero may mga nababali siyang prinsipyo, may mga nagagalaw siyang principles na I must say, hindi siya makabayan in a way. Ganon. Yun. So, ang hirap niya i-portray na kung sino yung second or first. Pero, ang magiging second ko is yung General Luna. And this one is my favorite, Quezon. So, siya yung pinaka top tier ko sa Bayaniverse. Makita nyo rin kasi improvement lalo na sa cinematography, kung paano nila hinandle yung parang theatrics, paano sila, kahit yung pag-akbang sa mga sa hagdan, yung mga ganon, kumbaga paano pag-akyat sa hagdan, pati yung angle ng mga press con, yung transitions sa short films, mga ganon. Yun, mas doon ko masasabi na grabe, pang Hollywood yung galawan dito nung nila Gerald Tarog, nila Jericho Rosales, na hindi ka magsisisi pag pinanood mo tong film. Ewan ko, parang ganun talaga siya ganun yung dating sa akin, mas na-enjoy ko siya. May mga intense part talaga na hindi mo kailangan ng actions, hindi mo kailangan, yun mamaya i-deep dive natin yan. So, yun yung rating ko. And kung rate ko siya sa stars is 5 out of 5 talaga. To the caliber nga, yung kalidad ng color grading, details, yung art depth, pati yung script, pati yung lahat cinematography, lighting. Kung titignan mo yung technical aspects din ng film, grabe effort pa rin. From the very start. Kasi 'di ba General Luna yung suit pa lang ng mga Guardia Civil, grabe yung research nila. From the
the last film na ginawa nilang adaptation ng Quezon is talagang grabe effort nila. Grabing effort. Doon masasabing passionate talaga yung mga tao na to. And sana talaga wag kayo sumuko gumawa ng ganitong film. Kasi alam ko, feeling ko talaga sobrang nakakapagod to. Ang hirap gawin. Ang hirap i-pull off. And talagang buwis-buhay siya. Lalo na lahat. From the script, from the art depth, from the lighting, photogs, actors, lahat yan, talagang pagod yan. And yet, talagang worth it siya. And sana palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Ang galing talaga. Ito yung gusto ko sa cinemas. Kasi nga, di ba nga, bihira na yung mga nanonood na tao sa cinemas. And nung nanood kami ng Quezon, after the film, nagpalakpakan yung mga tao, nag-standing ovation. Kasi ganun kaganda yung film eh. Ganun siya kaganda na talagang mapapapalakpak ka eh. Ang galing. Grabe, masterpiece talaga. Yung kahit yung sa Sunshine, yung nanood kami ng Sunshine, yun yung maganda doon. Kasi nararamdaman mo yung energy ng tao na talagang love nila sa cinemas. Ayun, grabe. Yun yung masasabi ko sa Quezon, no? Sa spoiler-free review. And siguro, kung nandito ka pa, mag-warning na ako na spoilers ahead. Kasi i-deep dive ko siya. Yung parang nag-gets ko lang sa film. And hindi naman ako ganun ka history buff. Kasi nung back in high school and siguro elementary days, gusto ko yung history pero hindi naman mostly ng topic sa history gusto ko. May mga hindi rin ako trip. Pero yun, medyo nag-geek out din ako sa history pero hindi ko siya ganun kamas. Hindi ako expert. Gusto ko lang siyang balik-balikan. Kahit yung napanood ko yung kay History with Lord De Vera, hindi ko na siya matandaan yung kay Quezon noon. Favorite ko din yun eh, yung part na yun, yung segment ni Lord De Vera noon. Basta yung mga ganong pieces of history, gustong-gusto ko siya. Interesting siya sa akin. Pero yun, kung nandito ka pa, pwede mo muna panoorin yung film and talagang nire-recommend ko siya, panoorin siya sa cinemas. Lalo na kasama mo yung friends and family, loved ones. Talaga isama mo sila lahat. Ang saya manood pag may kasama. Ang saya manood pag maraming tao. And ramdam mo yung energy pag nandun lahat yung tao. Nanunood sa cinemas, iba yung pakiramdam. And yun, siguro pwede na yun, no? Ang ganda na nung warning. Siguro 2 minutes warning na yun. Kung nandito ka pa, kasalanan mo na yun. 'Di ba? Nagsabi na ako ng spoiler warning. And ikaw, choice mo 'yan. Kung gusto mo ma-spoil, okay lang. Andun naman siya sa history books. Makikita mo naman siya sa history books kung ano nangyari. And tara. My friend. Ganda nung accent ni Eko dun eh. My friend. Pati accent ni ni Sergio Osmeña. Sering. Si Romnick Sarmiento. Ang galing. Grabe. Paano ko ba sisimulan? Ang dami kasing ang complex kasi nung stories, no? Hindi mo alam kung saan mo pwedeng simulan. Kung ano yung mga notable siguro munang natatandaan ko. Kasi hindi mo siya pwede maulit. Papanorin mo ulit siya sa cinemas. Hindi siya yung parang pagka in-stream mo sa Netflix or sa streaming site, kaya mo i-review eh. So, unless talaga panoorin mo siya ng panoorin ulit, or may dala ka ng ballpen or pen, paper habang nanonood ng film. Pero hindi mo ma-enjoy yun pag first time mo manood ng film tapos magpe-pen and paper ka. Ang pangit nun. Hindi dapat ganun. Siguro, yun kung trabaho mo movie critic, okay lang yun. Pero kung movie enjoyer ka, ang pangit. Pangit naman nun pagka ganun, no? Pagka pupunta ka sa sinehan para lang initpick yung technicals and yung pangit. Hindi mo ma-enjoy yung film pag ganun. Or unless may ganun ka, nag-enjoy ng film, basta bahala ka na kung anong trip mo, yun. Kamusta mga drawing? Andito na ang limited edition merch ng Dinato Drawing. Meron tayong navy blue at maroon, kaya wag magpahuli kasi once it's gone, wala nang balikan.
Perfect para sa mga drawing na tao, artistically and figuratively. Kaya alam nyo na, add to cart na! So first off is parang, kung titignan yung trailer, Jack and Poy. And it gives a context na sarsuela. Ito yung napapanahong word no? Sarsuela. Kung ano, sayaw, game, laro. Ano yung laro mo dito sa politika? Paano mo siya lalaruin? Kung titignan nyo sa history, si Quezon, ang galing maglaro sa politika. As in, di ba nabansagan nga siyang chameleon dun sa trailer? Ang galing niya makisama sa kalaban niya, sa rivals niya, kay Emilio Aguinaldo, kay Leonard Wood, sa mga Amerikano, sa mga Pilipino, sa mga magsasaka. Ang galing nung pagkaka-portray kay Quezon na kaya niyang lumaro kahit saan. Sa Senate, sa Congress. Doon mo makita on how confident he is kung paano niya laruin yung mga tao sa Senado. And kung paano siya gano'ng katalino Dito lalabas yung parang siguro dito rin sabi nga sa film, ito nga, sabi ko na, spoilers ahead. Sa film, dito nagsimula yung patronage, political patronage na pag malakas ka kay ganito, or pagkakilala ka ng ganito, or kasangga mo si ganito, ang lakas ng favors sa'yo. Ang lakas na advantage mo to have favors din. And to have, to be service talaga na ikaw yung paglilingkuran. So, parang you scratch my back, I scratch yours. So, parang nang ganun yung nangyari, no? Kung sino yung nagbe-benefit sa'yo, siya yung magbe-benefit sa akin. So, give and take. Regardless kung kung mabuti ba siya or hindi. Ganon. So, dito lalabas yung complexity ng characters, lalo na si Quezon, na he has his good intentions for the greater good. Pero, hindi siya totally lahat ng gagawin mo is good. Siyempre, meron siyang transactions between the Americans, businessman, sa oligarchs, na talagang hindi siya, kumbaga, marumi siya. Hindi siya noble in a way na kailangan niya gawin yun to have a society to work. Ganun yung time na yun. Kasi at the time of Quezon nga, sa Commonwealth era, andun pa yung mga Amerikano, pagkasakop sa atin ng mga Espanyol, syempre, nung kakalaya lang natin, hindi pa natin alam kung paano tayo maging government itself. Hindi pa natin alam kung paano i-handle yung government. Paano ba natin sila papatakbuhin without the help of the foreigners. Kasi wala nga tayo idea. And hindi naman lahat ng Pilipino nakapag-aral. May part nga sa film na si Leonard Wood bumisita sa mga magsasaka. Tapos may translator doon na, do you know what independence means? And kaya nga siya nag-iikot, tinitignan niya kung ready na talaga yung Philippines to have its independence, na sila talaga lang yung mamumuno. And nung in-interview niya yung farmers, yes, we want independence. Tapos, so alam niyo ba kung ano meaning, sabi ng translator, ng independensya? Oo, di ba nakakain yan? Parang gano'n. Kumbaga, ang layo ng perception nila of independence, na talagang hihiwalay sila to the government, American government, na sila talaga yung mamumuno. And sobrang tricky nung part na yun, no? Kasi, paano ka nga naman mamumuno kung wala kang idea? Di ba? Paano magra-run yung government mo kung wala kang idea? And sino yung gagawa nun? Then, dito papasok si Quezon. Siyempre, nagkaroon siya ng parang idea din. And ang ganda ng hangarin niya, no? Quezon talaga is a hero talaga na
pinaglaban niya yung independensya ng mga Pilipino na talagang magkaroon ng sariling government yung mga Pilipino na wala ng Americans, wala ng banyaga, and ayaw natin maging puppet. Ang ganda, di ba? Ayaw natin maging puppet, ayaw natin maging ruled under foreigners. And yet, dapat alam natin kung paano to laruin. And sabi nga dito sa film nga, nag-aaral siya sa US ng on how to run a government, on how to run in the possessions. Syempre, doon niya natutunan din kung paano maglaro sa politika. Kung paano laruin i-manipulate yung mga tao in doing his favor. Talagang, dito lalabas ito yung magiging landslide leader pagka ikaw tumakbo sa government. Unang-una, matalino. Matalino, may paninindigan, yan. Yan yung mga matalino, may paninindigan, may pinaglalaban, yon. Yun pa lang, ang ganda na. Second is, charm, charismatic, pogi si Quezon, mestizo, half Spanish. Talagang, ang galing niya mag-PR sa tao ang galing niya makihalubilo in all the ruling class, kahit mahirap or mayaman, lahat, foreigners or Filipinos, kaya niyang kausapin. And, so kung may charisma ka na, may matalino ka, then yung third is yung talagang matapang. Matapang siya in a way na I don't want, yun nga yung sabi nga yung sa quote, may quote dito na talagang sumikat and now overlook natin until now. Nasabi niya, I prefer a government run like hell by Filipinos to a government run like heaven by Americans. So, yun lang yung nakikita natin, no? Para siguro yung mga yung context nun, parang kung papansinin mo sa mga politiko natin, no? Parang okay lang yun. Pilipino tayo. At least, Pilipino yung namumuno sa Pilipinas. Pero, nga naman tayo. Naghihirap pa rin tayo. So, mapapaisip ka rin, what if naging state tayo ng Amerika? Nasakop talaga tayo totally ng Amerika na talaga nag-given tayo. 'Di ba? Parang, ano kaya buhay natin ngayon? Ano kaya yung estado natin ngayon? Naghihirap ba tayo ngayon or talagang we still face poverty until now na talagang medyo mataas yung poverty line? And yung division of classes, sobrang laki ba ng gap? Ganun pa rin ba? And hindi nila na-overlook yung second line ni Quezon na parang however bad a Filipino government might be, we can always change it. So, ang ganda na parang kahit sobrang sama ng Filipino government, we can always change it. Talagang may pagbabago. Meron tayong way on how to change it na bakit hindi natin yun isabuhay? Bakit natin hindi yun gawin in a way? Ang dali niyang sabihin pero sobrang complex gawin. From the roots, from the systems, kung ano yung mga nabuo natin dito sa Philippines, paano mo siya babaguhin, no? Paano mo siya unti-unting babaguhin yung sistema na from Quezon's time pa lang, ganun na. Paano mo siya gagawing bawas ng corruption? Hindi natin pwedeng sabihin na totally eradicate corruption, totally eradicate political dynasties kasi far from realistic view talaga na paano siya mangyayari. Lahat ng nakaupo is more than parang yung majority doon comes from the political dynasties. Oh, 'di ba? Parang ganun. And ayun, parang yung sa quote niya na yun, doon din lumalabas yung complexities niya na
mas gusto niya i-endorse yung good governance over the bad governance. Kasi from the time na nilalabanan niya kung paano isulong nga yung solely Filipino government sa mga Amerikano, ayun, 'di ba parang kinaya din ng mga Pilipino eh. Kinakaya din eh. Pero yun nga, may mga sacrifices na ito yung sinasabi ko na not so good. Meron dito kasi, ang ganda lagi nung ginawa nila Gerald Tarog sa pag-add kay Joven. Siya yung nagiging parang eye natin, perspective natin on how these heroes sa film, kung paano sila makisalamuha sa tao, kung paano sila dumiskarte. And dito makita tao sila na hindi sila santo, hindi sila heroic enough na talagang yun lang yung heroic image. Meron talaga silang dark side na nagsagutan sila, ano ba yun? Banal-banalang kang burat ka, sabi niya, di ba? Para tawa-tawa ako sa words. Ang galing kasi nung words. Feeling ko kasi kasama yun kung nabubuhay si Quezon. May somehow parang feeling ko baka may ganong similarities on how they portray Quezon na ganon yung palitan nila ng words. Galing, no? Parang hindi mo siya mapapatakbo yung bansa without the help of these foreigners, without the help of these oligarchs, without the help of this businessmen. Kailangan may makinarya ka. And hindi ko alam, ang hirap niya sabihin na, ito yung sasabihin ko parang ang hirap niya maging idealistic kung nandun ka sa posisyon niya. Kasi ang saya maging idealistic kasi gusto ko clean government, transparency, lahat. Actually, pwede yun mangyari if lahat talaga ganun yung gusto mangyari. Syempre, pero andun pa rin yung may mga nandun yung kapangyarihan, nandun yung may mga power andun yung may mga capabilities to control the system. And dito, ang hirap maging idealistic pag nasa loob ka. Doon mo makikita pag nasa loob ka ng politika, ang daming galamay dyan na kailangan mo i-consider. Ang dami mong pwedeng tignan, paano mo lalaruin, kung paano talaga siya mag-work, na mapupunta sa favor mo. Na totally destructive, parang sinasabi nga nung kay Victor Anastasio, no? Kung mangungurap ka lang, kuha ka lang ng konti, ganun. Pero ibalik mo pa rin sa tao. Kumbaga, pwede ka mangurap, pero dapat responsibly. Kumbaga, wag kang gahaman masyado. And yun yung nakikita natin, 'di ba, sa flood control issue, sa Farmally, sa lahat ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Doon nakikita yung pagkagahaman ng mga tao. Na parang nung time siguro ni Quezon dito, kumukurap sila, nangungurap sila, pero at the same time may napupuntahan pa rin yung pondo. Hindi siya basta more on grabbing talaga na wala na matitira sa tao. And siguro nag-develop siya over the years na talagang ay kaya naman pala na kahit lantaran tayo mangurakot, walang lalaban. Kumbaga ganun na kalala. And dun sa time nila kasi siguro may pride and ego yung meron silang iyayabang may vanity involved na eto pinagawa ko yan, ito yung parang ganito, yan nabagawa yan ng time ko. Pataasan pa rin ng ihi at the same time kahit may ganung involved in bad practices, kahit papaano meron silang ginagawang somehow for progress. Hindi ko sinasabing tama yun ang hirap kasi mag black and white dito sa movie na to, no? Ang hirap niya mag black and white. Ang haba na agad, no? Doon pa lang tayo sa parang first part, yung sagutan nila Joven, no? And dito mo rin makikita yung sa campaign period na what's happening nung nandun pa lang sa dati, yung gumawa siya ng short films to campaign, pabanguhin yung sarili niya na
ito yung mga ginawa ko, ito yung accomplishments ko. And feeling ko, talagang nangyayari siya ngayon. May TikTok na yung mga politicians, may YouTube, may vlogs, may trolls, 'di ba? May troll farm. Talagang nandun na talaga involve yung manipulation on how people perceive you as a public figure na dapat mabagong, dapat marami kang ginagawa, dapat perfect ka sa mga mata ng tao. And sa time pa lang ni Quezon, nagawa niya na yun no? Parang gumawa siya dito na pinagtanggol niya yung mga magsasaka sa land grabbing. Tapos, yung sa Tidings McDuffie. Ang lupit nun sa Tidings McDuffie. Nauna si Sergio, tsaka si Manuel Rojas dun sa Basta may law din. Nakalimutan ko yun. Yari ako sa history, Pero nasabi yun sa film, yung H. Law, Harry Horse ba yun? Basta, wag niyo ako i-quote dun. Basta yun. Hindi ko siya kabisado, no? Basta same siya ng parang mostly parang yung batas, parang same sila ng pinagkaloob dun sa batas, pero nagkaiba lang dun sa last part na yung sa military bases. And syempre, nung nauna sila Manuel Rojas tsaka si Sergio Osmeña, syempre yung mga tao, wow, ang galing naman nila Sergio, galing naman nila ni Manuel Rojas. So na-threaten siya. So gumawa din siya ng sarili niyang version. Then nung umuwi din siya, pinakita niya sa mga tao. Napunta rin yung praise sa kanya. No, medyo may pagka-vain si Quezon. Na in a way na uhaw siya sa kapangyarihan. Gusto ko to. Parang ganun siya ka-motivated and ka-determined na gusto niya talaga, nasa rurok siya ng posesyon. Kaya ang dami niyang nilaro dun Kahit nga dun sa botohan ng Speaker of the House, tawang-tawa ako dun Lion, CCO yan, mga ganun. Si Manuel Rojas, parang parang pares tayo, Manolo, my friend. Ganun. Ang ganda nung ang ganda nung accent ni Jericho doon. Hindi ko siya talaga nakita as Jericho. Kita ko siya as Quezon. Na ang galing niya maglaro para lang siguro natanggal si Sergio Osmeña being Speaker of the House doon kasi parang minanipulate niya mag-resign. Para sila nag-resign noon na si Quezon nag-resign as the Senate President sa Senate, tapos si Sergio Osmeña naman nag-resign as the House Speaker, Speaker of the House, yun, parang ganun din. Tatawa ako doon, tapos biglang nanalo si Manuel Rojas kasi nga nag-resign nga si Sergio Osmeña, tas nakita ni Sergio, putik yan, ganun, pastilan yun, para alam niyang nilaro siya ni Quezon, tas si Quezon nanatili siyang Senate President noon. And ang galing niya maglaro, ang galing niya, kahit yung kay Wood, gustong-gusto niya yung mga dramatics niya, yung theatrics. Ito yung mga theatrics sa politics na magre-resign kami lahat. Bahala ka sa buhay mo, paano mo papatakbuhin yung government. As in, kala niya siguro magmamakawa si Wood or parang, ay wag kayo mag-resign. Basta, sige, gagalingan ko. Baba na ako sa pwesto. Parang ganun Hindi nangyayari yung ganun. Parang, punyeta. Panay mura siya. Kala niya magre-resign na si Wood or bababa siya sa pwesto. Mga ganun. Mga theatrics niya na minamanipulate niya talaga yung system para lang mapunta sa favor niya, yung power. Nakakatawa din dito yung may scene dito, yung mga journalists, yung press. Kada pa-presscon sila ng pa-presscon. And tawang-tawa ako sa scene na yun. Kasi ganun pala yung presscon dati, no? Papatawag lahat ng tao, may camera, tapos may mga journalists na nagsusulat. Pare-pareha sila nakagather doon, tapos magsasalitan, magbabatuhan sila ng arguments. And si Sergio parang Ayan si Quezon, di rin naman alam ginagawa. Parang gano'n, nagtatrash talkan sila. Tapos tuwang-tuwa ako sa scene kasi gustong-gusto ng mga journalist
Kasi lagi may free food, may buffet. Tuwa din ako doon. Ang saya ng trabaho natin. Tapos yung iba doon, may nagpupustahan pa. Galing, tawang-tawa ako doon sa scene na yun, yung palitan ng press con. Tapos, may bago kaming merch para sa mga may hilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artist dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin, pero make it aesthetic. Makabayan, pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Ito lang ang mga, sorry, medyo scattered yung thoughts ko, no? Pero yun yung mga natatandaan ko sa film. Tawang-tawa kasi ako sa film talaga. And meron din dito sa part na to yung grabe na-shock ako dito sa scene na to, sa line na to. May part sa film na yung nag-usap sila ni Leonard Wood tsaka ni Quezon. Parang tawang-tawa ako sa lines, ang galing nung script na parang you shouldn't be here at this time. Parang nag-flirt sila nung ideas ng ganun. Ang galing. Tapos nagtawanan lang sila, puro bisyo, yosi, inom. Tapos, parang, ang galing dito, no, nagre-respetuhan silang dalawa kasi parang, sabi, I have high respects on you. Talagang ganyan. Tapos sabi ni Leonard Wood, ako din, sobrang respeto ko sa'yo. Si Leonard Wood yung si Ian Glenn, yung sa Game of Thrones. Ang galing din niya dito. Parang sabi niya, kaya nga meron ako ditong folder, puro confidential files na bawal ipalabas or pakita. Tapos nilabas niya yung folder. Tapos sinabi niya yung dun sa nagkaroon pala ng rape case si Quezon. And syempre, from being a elementary and high school, hindi nila ituturo yun, syempre. Ba't mo pa ituturo yun? Siguro after college na siguro dun palang ilalabas yung mga ganong baho, ano? Mga dark history. And doon nagulat ako, may ganong scene. Kasi si Quezon parang known for, parang tirador ng mga chicks. Medyo ma-chicks, ganon. And may time doon na sabi din, may asawa siya. May first wife siya. Sabi nga ni Leonard Wood, 4 eh. Engaged siya sa 4 na babae. Tapos, ito lang naman yung pinakasalan ko si sino ba? Aurora. Siya lang naman yung pinakasalan ko. Para ganun. And pinsan pala niya si Aurora. What the fuck? Di ba, man? Sobrang, ang wild. Pero alam ko, uso pa yata sa time na yun mga incest. Dahil siguro to run influential families. Ganun. To continue the lineage. Siguro dahil nagkakaroon ng incest. Parang yung sa Game of Thrones. Parang dun sa House of the Dragon. Ancestral, incest, ganun, love story. Mga ganun siya. And, nagulat ako doon. May rape case si Quezon na napanalo niya. Kasi lawyer din kasi si Quezon. Attorney din siya. And alam niyo yung sinabi niya noon sa judge na bakit siya nanalo. Parang sinabi niyo, sa mukhang to, sa tingin mo, mga halay ako. Parang ganun. Ang weird talaga. Parang, what the shit, man? Kasi pogi siya eh. Parang, yung argument niya ganun lang, tas nanalo siya. Pero, dun mo malalaman, sobrang dark din nung character niya. No? May pagka-dark. Hindi talaga siya mabuting tao, in a way. May mga ganun siyang kaso. Doon mo makita grabe yung complexity and yung superiority complex ni Quezon na kaya niyang takasan lahat.
Kaya niyang takasan lahat. Kaya niyang lusutan lang lahat. Ang galing niyang laruin. Ayun, parang nagtawanan lang silang dalawa. Tapos, nung time na yun, parang iniindan niya na yung TV. Ito, no, parang na-curious lang ako. Grabe sila manigarilyo. Siguro that time, siguro hanggang, siguro from General Luna, from, up to, up to, hindi pa na-demonize yung cigarettes and tobacco. Kasi yun nga yung bumubuhay sa industry. Malakas ang tobacco production. Siguro parang pinosession nila yung tobacco as has medical benefits. Siguro ganun yung ano. Kaya lahat ng tao nagsisigarilyo, nag-smoke. Siguro doon niya nakuha yung TB niya. Hindi malabo, no? Magkaroon siya ng TB. Hindi talaga siya gagaling kasi ganun siya ka-chain smoker eh. Kada galaw, kada tambay niya, ano, talagang yosi lang ng yosi. Lahat eh. Lahat siguro ng ano doon, parang pag nandun ka sa politics, no, lahat sila nagyoyosi. Yun, parang yun din dumali siguro sa kanya sa TV. Yung makikita, no. Ito nga eh, natawa ako kay Emilio, para siyang si Thanos. After nung destruction, devastating na ginawa niya from over the years. And up to now, hindi ko alam kung totoo siya or what. Or feeling ko totoo siya, partly true. Na ang hirap niya patunayan, di ba? Ang hirap niya patunayan kasi wala tayo dun sa era na yun. Pero marami nagpapatunay ng evidences na isa din siya sa nag-perpetrate nung pagpatay kay Andres Bonifacio and kay General Luna. Na siya parang siya si Thanos. After nung mga ginawa niya, naging magsasaka na lang siya. Ayoko na yan. Ayoko na ng politika. Gusto ko na lang magsaka. Ganun. Ang weird in a way na ang ganda rin nung ano niya, no? Parang, wala, ayoko na yan. Dito na lang ako. Sundalo ko eh. Ganyan. Di ko naman alam yung ganun siguro. Dito na ako. Mas trip ko to eh. Hayahay na ako dito, magiging magsasaka na lang ako. Tawang-tawa ako sa scene na yun kasi parang ang layo ng ano nila eh, ng world na nila. Sige, si Aguinaldo is all about parang ano na lang, chillax na lang. And si gusto niya, self-motivated siya to have to run higher possessions para magkaroon siya ng possession na dito nalalabas yung parang on how Quezon manipulated the campaign period, kung paano niya kung paano niya pinamalas, kung gaano siya ka-powerful enough na kaya niyang kung kaya niyang tumbahin poetically yung mga katunggali niya. Na dito lalabas yung lahat ng baho, in-orchestrate niya yun from yung sino ba yun yung tumaga kay Luna. Nagulat ako dun sa scene na yun. Talagang parang plinaan niya pala talaga mag-testify yung si Ketchup Eusebio para idiin si Emilio Aguinaldo na pumatay siya kila Andres Bonifacio tsaka kay General Luna. Pero alam ko na sa history books yun na gusto niya pa ipahukay yung buto ni Andres Bonifacio para talaga ipakita na si Emilio Aguinaldo yung gumawa nun eh, nung ganong atrocities. Pati sinabi niya, ang tanda na niyan, hindi na niya alam yung ginagawa niya, ugod-ugod na yan, parang ganyan. Ang dami niyang makirarya, ang dami niyang partners, foreign investors, businessman, lahat eh. Nasa kanya yung side pa rin yung Pero yung, hindi lahat ng Americans, alam ko, hindi lahat. Pero kasi, di ba, ang dami niyang pera. Parang, kasalanan ko bang, may line pa dun, kasalanan ko bang magaling akong businessman? Parang gano'n. And dun lalabas yung parang nangyayari ngayon at noon, na pag wala kang makinarya, kahit good intentions ka, kahit ang ganda ng pinaglalaban mo, pag wala kang makinarya, talo ka. Kung wala kang charisma, talo ka. Kung wala kang, hindi ka nakikita nila as yung matapang,
Yung parang makamasa, talo ka. Ganun kalala. Hindi ko sinasabing mabait si Aguinaldo kasi doon din nakita natin na yung dark sides niya na hindi siya totally innocent sa lahat ng ginagawa niya. Pero somehow, doon mo makikita yung gap between having money when running in the politics. Hindi sapat yung parang tinulungan mo kami, ganyan. Ikaw lang yung tumulong sa amin. Hindi sapat kasi parang dapat ipakita mo sa tao kung ano pa yung pwede mong gawin. Kung ano pa yung pwede mong ipakita sa kanila. Dito talaga lalabas yung pabango yung pangalan, yung achievements mo, na naging makamasa siya kasi parang may tinulungan siyang magsasaka. Pero ito yung body and soul na parang may binenta siyang partly dun sa mga Amerikano. And ang galing din dito rival sila ni Sergio Osmeña pero siya yung kinuha niyang vice president. Tatawa ako lagi sa sagutan nila kung paano niya ligawan si Sergio Osmeña. Pinapadala niya, my friend, napapadala niya ng chocolate tsaka alak. Kaninong puntod mo namang kinuha yan? Pastilan, gumagano na si Pero agree pa rin siya Tapos parang doon pinapakita subtle lang na hindi, ewan ko subtle pero parang doon pinapakita na ganun kaganid din in a way sa power si Quezon na parang pumuti na lang yung uwak, nandiyan ka pa rin sa pwesto, parang ganun. Siguro kung hindi siya namatay sa TV, hindi siya gumaling sa TV, feeling ko ang haba pa ng time niya to serve to serve his term Feeling ko papahabain niya yan And yun, ang galing may love and hate relationship sila ni Sergio Osmeña na hindi mo alam kung tropa mo ba siya, best friend mo siya, o Ang hirap no? Hirap niya i-gauge Pero yung puksaan talaga is between Quezon and Emilio Aguinaldo. Dito ko na ito yung scene talaga na parang wow. Ito yung sinasabi ko, walang dialogue, walang actions na ginamit lang nila dito mata, kamay. Yun lang yung mga pinapakitang scene, yung tinginan. Kasi yung time na to, ito yung presidential, hindi ko alam kung debate siya or campaigning. Nandun yung 3 presidentiables. Si Quezon, tapos si Sergio, yung partners, si Aguinaldo, tsaka yung vice-presidente niyang sobrang tanda na, yung nakakatulog na sa mga meeting de avance. Tapos, si Aglipay, tsaka yung isa pa, yun, parang, ang weird, no? Tapos, 3 lang sila naglalaban nun. Then, dito nagsasabi sila ng mga plataforma nila, anong gagawin nila. Ang ganda nung sagutan nila, parang sa sagutan pa lang madadala ka Iba yung nila, iba yung dating, iba yung trash talk nun. Ang ganda nung trash talk nila iba Hindi ko siya matandaan yung perfect quote, pero grabe yung sagutan nila nun. And yung pinakabala ni Emilio Aguinaldo against Quezon. Kasi si Quezon, kung titignan mo yung polls and surveys, sobrang ahead na siya. Sobrang tambak na talaga yung mga kalaban kasi siya talaga yung pinaka-favorable. Kasi may short films siya. Yung parades niya, may kotse, may pa-fireworks, lahat na may pa-performance. Tapos yung kay Aguinaldo, parang parang yung banner lang, tapos marcha-marcha, ganun lang. Tapos may konting banda, pero unlike yung kay Quezon nun, grabe, 'di ba? Parang ang garbo pinaggastusan talaga. Ang ganda ng mga lines doon ni Emilio Aguinaldo na relevant siya today, na how can he have this kind of machinery na ito lang yung sahod mo bilang senador or Senate President, pero paano ka nakakagastos nito? Paano ka nagpo-produce ng film? Paano ka nagkakaroon ng ganitong gatherings sa meeting de avance? May pa-fireworks ka.
paano mo nagagawa yun, di ba? Paano mo siya nagkakamit? And from today, relevant from today, yung mga tumatakbo, ang daming may mga artista, may banda, may papelikula, may pa-vlogs, ang dami, may troll farms. Ganun kalala no? Parang makinarya talaga. Doon lumalabas yung sa funds on the campaign na pag wala kang makinarya, talo ka. Pero napatunayan din yan ng mga tao na biruin mo sila Heidi Mendoza, sila Luke Espiritu nun. Wala silang ganung kalaking makinarya compared dun sa mga kalaban nila. Pero, ang taas pa rin. Kumbaga, kahit papano, nagkakaroon ka ng hope na yung tao nag-iisip, na yung tao uhaw talaga sa good governance. Sana talaga, next term, paunti-unti, nagbabago yung landscape, no? Political landscape. Doon mo nakikita na, kaya pala natin. Ito yung sinasabi dun sa second quote na, even the Filipino government is bad, we can still change it. We can always change it. No? So, ganda nun. And meron dito yung part, yung pinakabala lang nila Emilio Aguinaldo, is yung first wife ni Quezon. Ito yung iniwan niya sa kagubatan na parang sundalo pa lang siya pero kinasal sila sa Katipunan. Katipunero, tapos si Quezon, nasa pagiging sundalo pa siya noon. Kaya parang ba't iniwan mo lang siya, ganun, may confrontation sila Joven, tapos parang wala akong pinagsisisihan, parang ginaganon niya si Joven na ba't ko iniwan siya sa kagubatan, tapos yan. And syempre, pag nabunyag yon, yung bigamy, adultery ni Quezon, ang hirap lang niya patunayan in a way na wala silang papeles, wala silang ebidensya, hearsay lang ang mangyayari. So, kunwari pagka nagsalita si Aguinaldo against doon sa babae ni Quezon, paano niya papatunayan yun? So, ano yung mangyayari? Ano yung mababago doon? 'Di ba? And sobrang intense nung film nung scene na yon. Bago tumayo si Aguinaldo, may dumating na telegrama sa kanya na tinanggal na yung pension niya. Ganong kalakas si Quezon, natanggal yung pension ni Aguinaldo. And kung matanggalan ka ng pension, mawawalan ka ng pera eventually. Ganon din sa yung farm niya, parang finor sale. Kumbaga hindi niya nagamit yung farm niya. Hindi na siya naging Thanos ulit na wala na siyang libangan. Ang galing lang na dito mo makikita na what yung range ng power ni Quezon na pag may nasa kapangyarihan na siya, kaya niya nang gawin to. What more pa, paano pa after pag may ginawa ka pang masama sa kanya. And yung scene na to, syempre gigil na si Emilio Aguinaldo na sabihin na may babae to, may first wife to si Quezon. And yung scene na yun, puro mata lang yung pinakpakita. Yung mata ni Eko, yung teary-eyed na parang nagre-rage na, yung raging eyes na don't you dare, parang ganun. Parang tinitignan niya si Quezon, tinitignan niya yung si Aurora, tititigan. Si Aurora, alam niya na yung nangyayari. Si Joven, alam niya nangyayari. Yung vice-presidente ni Aguinaldo, alam niya nangyayari. Si Sergio, alam niya. Kumbaga yung scene na yun, titigan scene, ang intense. Parang sigurado, pag ginawa yun ni Aguinaldo, baka sa kangkungan siya pupulutin after nun pagka ginawa niya yung ganung pagbulgar. And nag-throw dirt siya na hindi niya ginawa. Kasi inisip niya, wala na nga siyang pensyon, wala na yung farm niya. Ano pa? What more? Ano pa yung isasakripisyo niya pag ginawa niya yun? And yun, nung hindi niya ginawa, nagtitigan lang sila. Yung parang, what the shit? What the fuck? Parang gumano na si Quezon kay Aguinaldo na, shit, kala ko parang may nerve ka to pull that off, parang ganun.
As in, ang galing nung ano. And meron ditong surprising cameo. Andito si Xiao Chu yung nandun siya sa ano, yung parang nahalal si Manuel Rojas bilang Speaker of the House. Andun si Xiao Chu, tungto ako doon. Ito medyo yung kay Kong, nagulat ako yung sa Laguna ba yun, parang campaign period. Tapos biglang gumanon si Kong TV. Parang sana kung seryoso siya on changing his stance, pati yung mindset na wala naman dapat kulay. Kumbaga, dun pa rin tayo sa pro-Filipino na dun ka tumayo sa tamang paninindigan, dun ka tumindig. Hindi ka dapat bawiin mo yun, linisin mo yung pangalan mo kung talagang seryoso ka na gusto mong labanan tong sistema dito sa Pilipinas, no? Total, yun yung parang pinaglalaban mo ngayon. Sana, di ba? On the next, talagang seryoso ka, hindi lang siya parang sarswela na pinapakita natin sa mga tao. Yung galing, no? Parang gulat din ako, ba't nandun siya sa movie. Gusto ko lang yung additions nila dun sa silent film. Yung mga transitions, kung paano nila nire-reenact. Yung meron kasi ditong yung good side ni Quezon, gumawa ng 2 versions si sino yun? Basta yung anak ni Joven, gumawa siya ng 2 versions. Ito yung para for campaign and para din dun sa totoong nangyari. What is the truth? Dun makikita talaga kung paano niya yung first half is talagang pabango siya ng pangalan ni Quezon. Yung second version is paano niya manipulate yung system. And dito natin nakikita na ang ganda ng treatment ng film, yung silent film. Ang ganda ng addition. Nabigyan siya ng another story, another perspective kung paano ikwento yung buhay ni Quezon on ano yung nangyari talaga, di ba? Ang ganda nung sagutan ulit ni Joven doon tsaka ni Quezon na kaya nga parang nag-benefit ka sa akin dahil sa ganitong ginagawa ko. Tapos sabi naman ni Joven, parang ginawa ko to para buhayin yung pamilya ko. Tapos sabi parang exactly, parang ganon. Ganon din yung ginagawa ko. Parang ang hirap niya i-black and white in a way na kurakot ka ng konti para lang talagang ma-uplift yung mga certain aspects. Pero in the meantime talaga may nasa-sacrifice na part ng society. Lalo na yung mga magsasaka. Alam ko nung time na yun, ang laki pa rin ng gap nun . Tapos yung mga land nila talagang medyo mahirap pa ipaglaban nung time yata. Hindi ko sure Hindi siya historically accurate, pero yun yung parang naalala ko. 'Di ba? Parang ang hirap niya laruin kasi kailangan mong lumaro din sa mga businessman. And siya kasi businessman, statesman, politician. Kaya yun, nagkakaroon ng conflict of interest nga, 'di ba? Yung niya, parang overall talaga, ang ganda ng pagkakagawa ng film. Sorry, medyo scattered yung thoughts and yung scenes. Pero once na napanood nyo siya, yun yung mga notable scenes sa akin na tumatak sa akin sa film. And ito pala, mayroon siyang after credits, parang post-credit scene ba, na Magsaysay, yung jingle ni Magsaysay sa elections. Ewan ko kung gagawin nila yon. Ewan ko. Kasi baka mag-break sila muna after dito. Kasi medyo nga ang bigat din nung ginawa nila dito sa film. Pero, excited din ako dun sa Magsaysay. Kasi sobrang curious din ako kung paano yung time ni Magsaysay, no? Kasi parang sinasabi nila, pinoposession nila si Magsaysay as the best president nga din. One of the best presidents na nagkaroon dito sa Philippines. Ito pa pala, natatawa ako
'Di ba yung tatlong tao, si Quezon, si Sergio Osmeña, si Manuel Rojas, ah, after over the years nga sa political landscape, hindi na nakabalik si Emilio Aguinaldo sa posisyon dahil nga natalo siya kay Quezon. Tapos ang nakakatawa dito sa last part, namatay si Quezon dahil sa DB. Namatay din si Sergio. Tapos namatay din si Manuel Rojas sa heart attack ba yun? Heart attack. Tapos tas nakalagay doon, and Emilio Aguinaldo outlived them all. Parang patay na yung tatlo, siya buhay pa rin. Parang 94 years old na ata si Emilio Aguinaldo eh. Tas siguro partly mabisyo kasi sila Quezon, kita mo naman, panay yosi, panay inom. Ito si nagsaka, may farmer lifestyle, parang ganun, puro gulay ba yung kinakain niya, sundalo siya, so siguro fit siya, ganun. Yun, nabuhay siya hanggang patay na yung tatlo. Pero yun, naging presidente rin yung mga yun, di ba? Ayun lang, nakakatawa yung film, medyo may pagka-dark comedy siya in a way, pero tuwang-tuwa ako dun sa pagkakagawa ng film. As in, all throughout, ang ganda ng pagkakatahe. Hindi ko sure kung accurate or binigyan niya lang ng perspective sila Joven, kasi alam ko hindi naman talaga sila nag-exist in real life. Siguro nagkaroon ng perspective yung media, pati yung mga cinematographers ba noon back then, yung photographers back then, binigyan nila ng voice din. And ang ganda ng addition na yun, kung binigyan nila ng twist sa ganong history. Yun, para siyang Oppenheimer with a dark comedy. May pagkaganon siyang vibe, pero sobrang interesting niya. Never siya naging boring throughout the film. Never siya naging boring. Sobrang animated nila gumalaw, magsalita. Sobrang nakakatawa yung paano sila mag-asaran. Yun talaga ang nagdala sa film. Yung intensity ng film, kakaiba siya doon sa General Luna Goyo, pero intense pa rin siya sa akin. Kaya nga siya yung ginawa kong top 1. Yun parang yun yung parang masasabi ko sa film. And siguro kung umabot ka dito, na-spoil ka na, sana napanood mo na yung film, no? Ayun, sorry din, medyo ganun yung salasalabit yung thoughts ko, no? Kasi yun lang yung fresh from the memory ko. Yun lang, hindi siya pwedeng i-replay hindi siya pwedeng ma-replay unless papanoorin ko siya ulit. Pero yun, all throughout, nag-enjoy ako sa film. Ang ganda. And napapalakpak talaga kami after nung film. Ganong kaganda yung film. Ayun, sana panoorin niyo yung Quezon sa Philippine Cinema. Bring your friends. Kahit di kayo nagandahan, i-invite niyo pa rin sila. And talagang relevant siya in today's time. Hindi siya makakasolve ng problems natin today. Magme-mirror lang siya sa mga nangyayari ngayon. And ano yung naghubog kung bakit tayo nandito pa rin. Andun pa nga yung may Meralco, tsaka yung nandun lahat parang utilities na kailangan niyang makilaro doon. Parang binigyan niya ng power to manipulate nga yung mga ganong resources na medyo pangit in a way. Kasi nga, dapat para sa tao yun pero basa. Yun, di ba? Yun. Salamat sa mga nakinig at umabot dito sa part na to. And hopefully talaga magkaroon pa ng mga ganitong movies and films na talagang relevant. And kahit siguro dark comedy, medyo lumayo kayo ng historical fact. Medyo i-twist nyo ng konti. Wag lang yung sobrang OA, no? Parang may masterclass pa rin. May pagka, pa din, maganda sana. Ang ganda pa rin ang galing talaga ng Bayaniverse, no? Doon na pull off nila yung trilogy na ang ganda lahat, all throughout. Pero sa akin yung rating ko, Goyo, General Luna, and Quezon. So, yun, sana nagustuhan niyo yung review and hopefully share your thoughts below. Hindi ko siya natakil lahat kasi yun lang yung mga natatandaan ko. Ayun lang. And yun pala, may merch kami available, may sale kami.
sa Shopee. May sale kami ng Di Na To Drawing merch, collaboration with Ken Zero Art, Lloyd Zapanta, Joshua Malaki, and yung anniversary merch natin. So, yun, naka-sale siya, buy one take one, 1,000 pesos. And pag bibili nyo siya mag-isa ng isang piraso is 550. So, from 700, naging 550 siya. Hanggang December 31 lang siya na pang regalo nyo. Yun, no? So, after nun, babalik ulit siya sa 700 and mawala yung buy one, take one. So, grab the opportunity na rin. And kung umabot ka sa part na to, i-comment mo lang, my friend. My friend. Yan. Kung sino yung magko-comment ng my friend, yung sino yung pinakauna magko-comment ng my friend, may merch ka ng Di Na To Drawing. So, yun, ang galing nun kung sino umabot nito. Yun, kung sino unang magko-comment nun, titignan ko, magkaka-merch ka ng Di Na To Drawing. And yun. So, yun lang, no. Salamat sa nakinig and hopefully nagustuhan niyo yung review ko. And hopefully sana magustuhan niyo rin yung Quezon. Yun, dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Bye guys!